programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Ay, siya nga. Nandito to kanina. Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Nang makausap nga dito ni Giselle, itong si Madam Lotus, ay hindi nga maiwasan na matuwa itong si Madam Lotus dahil sa karagdagang bayad na ibinigay ni Giselle para sa kanya. Ang kapalit dito ay pahihirapan nga itong si Moira. At dito nga na napansin ni Madam Lotus na may kasamang kalalaki itong si Giselle at inakala na baka ito na nga ang asawa ni Moira. At dito nga na sinabi ni Giselle na ngayon lang daw napunta itong asawa ni Moira na si RJ dahil kapatid niya nga ito. At nagtanong itong si Madam Lotus na may dalawang lalaki daw dumalaw dito kay Moira kani-kanina lang. At ang isa, alam niya, abogado ito. Pero yung isa, isang matangkad at moreno at mukhang sosyalin daw ito. At dito naman ay pinagtataka ni Giselle kung sino. Kaya naisip ni Giselle na moreno ang sinabi dito ni Madam Lotus, kaya agad na binuksan ni Giselle itong kanyang cellphone at ipinakita kay Madam Lotus at nakumpirma nga ni Madam Lotus na yun ang lalaking ito ang dumalaw kanina lang. At dito nga na napagtanto ni Giselle na si Carlos ang tinutukoy nito ni Madam Lotus. At dito naman naghihinala ng husto itong si Madam na si Giselle na bakit kinakailangan daw dalawin ni Moira, bakit kinakailangan dalawin ni Carlos itong si Moira sa loob ng kulungan at nagbibigay pa di umano ito ng abogado upang magkaroon ng payable itong kanyang kaso, subalit hindi nga ito pinayagan ng korte. At gagawin naman daw lahat ni Moira upang makalabas nga at pagtatawanan daw niya itong si Madam Lotus kapag nagkataon kung makakalabas na nga siya dito sa kulungan. At humanda daw ang lahat-lahat ng mga nanakit sa kanya dahil babalikan nga di umano dito ni Moira. Samantala, kinagulat ng husto dito ni Carlos Benitez ang isang tawag ng isang babae at nagtanong itong si Carlos kung sino. Ay dito sumagot ang isang babae na ito at nagpakilala na siya daw itong si Irene Benitez na asawa ni Carlos Benitez. At hindi nga agad makaimik itong si Carlos sa kanyang narinig mula sa kabilang linya. At pagkatapos makumpirma ni Carlos na si Irene nga itong kanyang kausap, ay dito agad na sinabi ni Carlos sa kanyang anak na si Harry na buhay pa pala itong kanyang ina na si Irene. At malalaman na nga ni Harry ang katotohanan sa likod sa nangyari noon at sa nakaraan dahil hindi pala totoo ang kasal dito ni Carlos at Lynette dahil nandyan pa pala itong legal wife ni Carlos na si Irene. At magugulat naman ng husto itong si Lynette at itong si Josa sa kanilang malaman mula dito kay Harry. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali ni Carlos na may kasal silang dalawa ni Lynette dahil alam pala nito na hindi naman pala totoong na-aksidente itong kanyang dating asawa dahil narito na nga ngayon at buhay na buhay at gustong bumalik sa buhay ni Carlos upang bawiin nga ang kanilang anak na si Harry. At wala nga itong alam si Irene na may isa pang anak itong si Carlos ay ito na nga si Zoe Danyag. Kaya magkakaalaman na nga yan at lalong mas magiging magulo ang buhay ni Carlos Benitez, lalo pa ngayon na malapit nang matuklasan ni Lynette ang kanyang sikretong tinatago sa kanya at lumabas na nga ang tunay na ugali dito ni Carlos na nasaksihan naman dito ni Annalyn Santos. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at aabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po aking karagdagan latest update at maraming pong salamat sa iyong panonood.